So good day sa inyo mga sir, meron naman po tayong gagawin. Honda Click 150i. Ang gagawin natin sa motor na to ay magpapalit tayo ng fuel pump motor. Papalitan na rin natin yung kanyang fuel pump filter. So bakit natin papalitan yon? Dahil hindi na maganda ang supply ng gasolina pupunta sa kanyang injector. So mahina na ang bigay ng fuel pump, kaya nagkakaproblema na hagok-hagok ang motor o yung Honda Click na to. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon fuel pump ang problema, pero dito kasi yun na talaga ang dapat palitan, kaya papalitan natin. So panoodin nyo yung buong video, step by step tuturo natin sa inyo kung paano magpalit ito. So ito na yung aking mga ipapalit na pyesa, or yung fuel filter tsaka yung fuel pump motor. So watch the full video mga sir para makita nyo kung paano natin ginawa ang pagpapalit ng fuel pump motor at fuel pump filter sa atin Honda Click B2. So yan mga sir, watch the full video mga boss. So ito na mga sir, tinanggal na natin yung kanyang upuan para mas ma-access natin yung kanyang fuel pump. So ito. So sa fuel pump, ang kailangan yung tanggalin dyan ay etong clip na to, tapos etong socket na to. So ito naman, pipigain mo lang, tapos hihilahin. So ayan. So tanggal na siya. Tapos ito naman isa, ay push mo lang siya pababa bago nyo hihilahin doon. So, ayan. So, pagkatapos yan, tatanggalin natin tong 4 na tornilyo. No? Gagamit lang tayo ng 10mm. So yan, tapos tatanggalin lang natin ito, angat lang natin. Tapos sungkitin nyo lang to kasi medyo matigas siya ng konti dahil meron niyang o-ring. So yun yung nagpapahigpit dyan. Pag umangat na, so ilabas nyo na lang yun pinaka fuel pump. So medyo lang mahirap to ilabas dahil malaki siya. Yan. Kaya hanapan nyo siya ng pesto na mailalabas nyo. So medyo mahirap to hugutin mga boss kasi mahaba yung kanyang plotter. So ito ang papalitan natin dyan. Ito tsaka yun dynamo sa loob or yun fuel pump motor. So ilalapag ko lang muna siya, hanap tayo ng lalapagan, tapos papakita natin sa inyo yung paano pagbaklas nito. So, eto na siya. So, tatandaan nyo lang pag nagkalas kayo nito, lalo na first time. So, tatandaan nyo yung mga wiring na connection. Ito. Yung mga connection ng wiring niya, tatandaan nyo mabuti dahil pag nagkamali kayo dyan ay hindi gagana yung fuel pump. So, yan. Picturean nyo lang muna bago ibalik nyo ulit pagtapos. So, para hindi, meron kayong guide
sa pagbabalik nyo, mga sir. So tatanggalin muna natin yung ating filter. Saya may o-ring niya na maliit. Tapos tatanggalin natin tong kanyang goma o yung kanyang o-ring. Papalitan na rin natin yung pati. So dito, pag nakaganyan sa inyo, ito yung pula, itim, tapos ito, light green, tsaka pure green. So ito na, natanggal na natin mga sir. Sa bugahan lang natin siya ng hangin, yung kanyang pinaka-housing. So ito. So yung mga sir, tatanggalin lang natin to, no? Itong kanyang mga wire dito, tapos ilalagay natin siya sa bago. Tapos wag nyo kalimutan, may o-ring yan, yung nakalagay dito. So kasi baka matanggal at hindi nyo maibalik. Ito yan, yung o-ring na yan to. So yan, may o-ring yan. So pag binalik nyo yan, yun, nakaganon yan mga sir. Yan. So nandun nakatapat yung kanyang o-ring sa pinakabutas. Gamit lang tayong long noose sa pagtanggal nito. So ito yung kanyang positive.
Tapos ito naman yung negative, no? Yung color green. Kabit lang natin siya mabuti para hindi magkaroon ng lost contact. Tutusok nyo lang naman to. Yan. I-press nyo lang siya. So, yan. Tapos alisin nyo na to. Tong cover. Alisin nyo to. Tapos ibalik nyo yun. Tong o-ring. So, yan. Tapos ilagay na natin siya ulit sa pinaka-housing. So, ito na siya mga sir, na ibalik na natin, na ilagay na natin lahat, no? Ito, tandaan nyo, huwag kayong magkakamali dito sa mga wiring niya. So, yan, lagi nyo tatandaan, pag nakaganyan sa inyo, ito yung red, ito yung black, yung yellow, tsaka yung green. So, nailagay na natin siya, tapos itulak nyo lang siya mabuti, make sure na nakapasok siya doon sa loob, yung pinaka-terminal niya, yan. Itutulak nyo lang siya ng maliit na pin, or yung flat screw na ganito na maliit, papasok nyo, para hindi siya magkaroon ng lost contact. Tapos ibalagay nyo na, pagkatapos na ilalagay nyo yung bagong o-ring, bago nyo ikabit ng filter, lagay nyo muna rito yung o-ring at saka yung kanyang dust seal. Pag napasok nyo yan, bago nyo ilagay yung filter. So pagkatapos nyan, ilalagay na natin ito sa pinakatangke. Testingin na natin kung nawala na yung pagkahagok nya, no, mga sir. Kung magiging okay na yung takbo ng motor. So ayan. So tips lang, kapag babalik nyo ito, punasan nyo ito ng konting langis. Huwag grasa mga sir, langis. Huwag na mamadami, konti lang, para hindi masyadong mahirap pag ipinires natin. Kasi pag walang dulas yan, medyo mahihirapan kayo i-press yan sa loob. So yan. So ilagay ko lang muna mga sir, tapos pakita natin sa inyo yung final result nito, kung success yung ginawa natin sa problema ng Honda Click 150i. So ayan, sa pagkakabit naman mga sir, make sure lang na lapat to, no? Yan, malapat na lapat siya, kaya mahalaga malalagyan nyo ng konting langis yung inyong o-ring para mabilis siya mapalapat o mabilis yung siyang maitulak. Kailangan lapat na lapat, wala siyang distansya. So yan, kasi minsan nakakalimutan natin or nagkakaroon ng space to, tumatagas yung langis. Yung gasolina mga sir. So pagkatapos nyan, balik nyo lang yung lock. Yung dalawang lock. Kasi ito ang mga issue ng mga Honda Click 150. Yung kanyang fuel pump, hindi naman sira siya, pero mahina na siya mag-pump. So hindi niya na na-reach yun pinaka pressure na kailangan ng gasolina para mag-pump ng motor. Mag-pump ng gasolina papunta sa ating injector, no? Kaya ganun nangyayari.
Tapos balik nyo lang to, pabalik nyo lang, itusok nyo lang. Tapos yung kanyang connector dito. So yan, tapos i-test na natin mga sir.